Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Mga bumoto sa ikalawang araw ng overseas voting sa Hong Kong, dumami pa. Davao City Mayor Rodrigo Duterte nanguna sa bagong presidential survey ng social weather stations. Senator Bongbong Marcos Jr. solo lead sa vice presidential survey. 13 pang miyembro ng Abu Sayyaf Group nasawi sa pagpapatuloy ng military operation sa Basilan. Patuloy na tulong sa mga apektado ng El Nino phenomenon, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development. Mga mahihirap na estudyante nabigyan ng trabaho ngayong bakasyon sa ilalim ng Special Program for Employment of Students ng DOLE. Manny Pacquiao wagi sa kanyang retirement bout laban kay Timothy Bradley. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-11 sa buwan ng Abril, taong 2016. Tayo po ay sabay napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang magkakahiwalay na aksidente sa Pampanga at Iloilo. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Nadatnan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking duguan ng kaliwang kamay sa Police Station 1, General Luna Street, Iloilo City noong Sabado ng alas 11 ng gabi. Binigyan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang malaking hiwas sa kamay ng biktima na si Hernan Obligacion, 51 taong gulang at residente ng naturang lugar. Ayon sa nakasaksi, nireklamo ng mga kapitbahay ang biktima dahil sa sobrang ingay dala ng kalasingan. Sa halip na makinig sa mga barangay tanod ay hinabol pa nito ng kutsilyo ang mga nagrereklamo sa kanya. Siyempre kami nga pamilya, hindi kami gusto kayo sasama may mapilasan. Nagpupunta kami, masyado dyan ang aras ng mga gas kutsilyo. Dahil sa kalasingan ay nasugatan niya mismo ang kanyang sarili. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng motorsiklo at tricycle sa kahabaan ng MacArthur Highway sa barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga pasado alas 4 ng hapon kahapon. Nagtamo ng hiwas sa kaliwang kamay at sugat sa kanang binti ang sakay ng motorsiklo na si Braulio Cabog Bernacer. Samantalang nagtamo naman ng sugat sa kanang kilay at kanang kamay ang driver ng tricycle na si John Mike Blas na kaagad namang binigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team at saka dinala ang mga ito sa Eusebio Lingad Hospital. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng SUV na nahulog sa bangin sa bahagi ng Olongapo-Gapan Road sa bayan ng Bacolor, Pampanga alas 11 ng gabi noong Biyernes. Kinilala ang biktima na si Timothy Joshua Gasgonia, 19 anyos na nagtamo ng malalim na sugat sa kaliwang mata at pisngi na kaagad naman binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at sakay nihatid sa Eusebio Lingad Hospital. Kasama ni Joshua sa SUV na nahulog ang siyam na kaibigan na nagtamo rin ng malulubang sugat na tinulungan naman ng iba pang rescue unit. Ang isa naman nilang kasama na 17 taong gulang na babae ay dineklarang dead on arrival. Ayon sa PNP ng Bacolor, pauwi na ang mga ito galing sa isang kasiyahan nang biglang nagpreno at umikot ng maraming beses ang kanilang sasakyan at saka nahulog sa bangin. Kasama ang Iloilo News and Rescue Team, Joshua Antonio, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago balita!
Kung mahigit sa 1,000 ang bumoto sa unang araw ng overseas voting sa Hong Kong noong Sabado, mas madami naman ang dumating na mga botante kahapon. Subalit nabawasan naman ng isa ang 10 nakatalagang vote counting machine o VCM sa Hong Kong matapos magkaproblema ang isang makina. Ito ang balita ni Victor Cosare. Pasado alas 10 ng umaga nang sunduin ng bus ang mga Pilipinong nasa Sai Kung Town upang ihatid sa voting center na nasa Bayanihan Center sa Kennedy Town. Isa lamang ang bus na ito sa mga free ride na inilaan ng ilang pribadong kumpanya tuwing araw ng linggo upang makibahagi sa overseas voting ang ating mga kababayan na nasa malalayong lugar ng Hong Kong. Pagdating sa Bayanihan Center, mahaba ang pila ng mga botante na umabot hanggang sa hagdanan. Inaasahan na ng konsulada na marami ang dadating kapag linggo dahil walang pasok ang karamihang mga Pilipinong nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Ang hangad naman ng mga botante, magkaroon ng pagbabago sa susunod na administrasyon. Sana yung mga susunod sa amin na mga generation o kaya yung mga apo-apo namin, sana hindi na sila pupunta dito sa ibang bansa na parang nagpapaalipin tayo dito. Sana doon na lahat na yung trabaho, sana doon na tayo lahat. Para hindi na magkakalayo-layo yung mga pamilya. Yun ang napakasakit eh. Malayo sa pamilya. Umabot sa 3,723 ang nakaboto kahapon kumpara sa 1,128 noong Sabado. 93,049 ang registered voters sa Hong Kong at 80% ang target na voters turnout. Samantala, ilan sa mga nagtungo sa voting center ang hindi pinayagang makaboto dahil deactivated voters. May mga wala din sa voters list ang kanilang pangalan, subalit kung makakapagpakita ng katibayan na sila ay nakapagparehistro ay maaaring payagang makaboto. Wala na po akong magagawa kung wala po. Pero nagpa-register po talaga ako last year. Kung may present silang slip, yung claim stub for voters sa ID, na pirmado po ng isa sa mga vice consul sa consulate, isa na po ako doon, pwede po namin yung i-report sa COMELEC and COMELEC will give us a written instruction whether to allow or not to allow yung voters to vote. Ikinatuwa naman ng mga botante ang pag-iimprenta ng voters receipt ng mga VCM dahil nagkakaroon sila ng pagkakataon na maberipika kung tama ang pagbasa ng makina sa kanilang boto sa balota. Subalit nagkaproblema naman ang vote counting machine ng precinct number 6 bago magtapos ang unang araw ng overseas voting noong Sabado. Yung balota ng last voter kagabi doon sa VCM number 6, ayaw nang basahin. Kahit anong orientation ng balota, nag-reset kami, nag-rediagnose kami, hindi na siya mabasa talaga. So yung nangyari doon, yung balota na yon, sad to say, counted na siya spoiled ballot. Kahapon, ang mga botanteng nakatalaga sa Precinct 6 ay sa Precinct number 10 na muna pinaboto. Ayon naman kay Vice Consul Alex Vallespin, papalitan ang nasabing makina at dadating sa linggong ito. Ang mga embahada at konsulada ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng bansa ay bukas Lunes hanggang Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon hanggang May 9 para sa mga nais bumoto. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Wala namang malaking aberya na nangyari sa pagbubukas ng overseas voting sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang balita ni Amiel Pascual. Sa Amerika at Canada, maayos at walang problema ang pagbubukas ng overseas voting. Isa sa mga early voters na bumisita sa konsulado sa New York ay ang world-renowned singer and actress na si Lea Salonga na naging ika-11 sa mga botante. I know that the weather's bad, but if there are people that can make it to the consulate, then that's fantastic. And it's like, you really have a duty to do this. Isang voting packet naman ang bumalik sa embahada sa Toronto dahil sa natanggalang sticker ng addressee. Agad naman nila itong nireprint at ipinadalang muli sa botante. Sa Middle East, kinailangang magkaroon ng 3 holding stations sa Qatar dahil sa pagdagsa ng mga botante. Naglagay rin ng Voters Help Desk upang matiyak na maayos ang proseso ng botohan. I encourage our kababayans here in the state of Qatar to do their civic duties as citizens and cast their votes and thus contribute to the future of our country. I urge you to vote and vote wisely and make your vote counts. Sa Bahrain, tiniyak na malinis at maayos ang mga presinto upang maging komportable sa pagboto ang ating mga kababayan. Sa Kuwait,
Umabot sa 923 OFWs ang nakaboto sa unang 2 araw pa lamang ng botohan at dahil manual voting system ang isinasagawa sa Oman, nagtalaga ang embahada ng satellite stations kung saan maaaring makaboto ang ating mga kababayan sa iba't ibang lugar. April 15 sa Salala, April 22 sa Buraimi at April 29 sa Suhar. At sa Asia naman, problema ng nawawalang pangalan ng botante ang naitala sa Taiwan at Thailand. Ayon sa mga kinatawan ng embahada, agad nila itong ire-report sa COMELEC para sa kaukulang aksyon. Kasama ang UNTV News Team mula North America, Middle East at Asia Oceania, Amiel Pascual, UNTV News Worldwide. Samantala, kaugnay ng ating balita hinggil sa pagbubukas ng overseas voting sa iba't ibang panig ng mundo, makakapanayan po natin sa linya ng ating komunikasyon si COMELEC Commissioner Arthur Lim. Magandang hapon. Good afternoon, ma'am. Yeah, I understand meron po tayong aberya na nangyari po sa area ng Hong Kong, yung isang VCM po doon ay hindi gumana. Ganon din po ba yung same problem din po ba yung na-encounter ng mga VCM na hindi rin gumana sa area ng Riyadh at Dubai? Opo, para makuha natin yung background, ang total VCMs na dineploy natin sa labas ng ating bansa ay 134 para sa 30 posts na automated ang voting. Nagkaabirya sa pangalawang araw ng botohan sa Riyadh, Hong Kong, Dubai, Jeddah dahil sa mga lugar na ito hindi gumana ang isang voting machine, vote counting machine sa Riyadh, isang vote counting machine sa Hong Kong, isang vote counting machine sa Dubai, at isang vote counting machine sa Jeddah. Ayaw tanggapin yung balotang tinipid sa machine. Pero agad-agad naman natin po na remedyohan ang problema dahil yung mga botante doon sa mga precinct sa 4 na lugar na ito na hindi gumana ang kanilang BCM ay pinaboto po natin, pinahintulutan natin bumoto sa mga katabing precinct where the BCMs were operating normally. Dahil ang sitwasyon po, isang voting center pero maraming mga voting precincts, maraming precincts. At maliban diyan, yung malfunction na 4 na BCM, tag-iisa dito sa Riyadh, Hong Kong, Dubai, Jeddah ay pinadala na dito sa atin, sa Pilipinas para suriin at i-diagnose dito ng ating technical supplier, yung Smartmatic sa kanilang warehouse sa Santa Rosa, Laguna. At agad-agad naman, ngayong araw, nagdala tayo ng replacement machine. At maliban po diyan, nag-deploy din tayo ngayong araw hanggat mga bukas, 21 contingency BCMs, meaning standby BCMs para sa Hong Kong, 2, Singapore, 2, Jeddah, 2, Riyadh, 2, Abu Dhabi, 2, Dubai, 2, Beirut, 1, Kuwait, 2, Bahrain, 1, at Qatar, 1. Yang mga standby machines ay tinitiyak lang po natin na kung sakasakali lamang magkakaabirya na hindi naman natin inaasahan magkakaabirya ang 1 o 2 machines, hindi na kailangan magpadala pa mula sa Pilipinas. Mayroon na pong naka-standby. Bakit sa Middle East? Dahil ang Middle East po ang siyang pinakamaraming mga botante natin. At bakit Hong Kong at Singapore? Dahil po dito sa Asia, Hong Kong at Singapore ang pinakamaraming mga botante. 30 posts ang mag-automated voting. This is equivalent to roughly 1,100,000 plus voters. Humigit kumulang 200,000 ang magma-manual voting.
or modified postal voting or postal voting. So itong aberya po, nangyari sa apat na makina out of a total of 134 machines that were deployed overseas in the 30 posts before the elections. At agad-agad naman natin po naagapan ng problema. Yes, sir. Yes, I understand. It's interesting that you mentioned about the standby VCMs kasi gusto ko pong malaman na didn't we anticipate nga po na ganito yung mangyayari na magkakaroon ng mga ganitong klaseng aberya. Bakit po hindi ka agad na ibigay na lang po na substitute right away yung VCM na naka-standby kaysa po antayin ng mga botante or instead na bumoto pa sila sa ibang presinto nung araw na yon? Ganito po. Yung 134 VCM machines na dineploy natin sa 30 automated posts ay kasama na po diyan ang tag-iisang standby machine sa bawat post. So sa Hong Kong, kung Hong Kong ang pag-uusapan natin, mayroon tayong 9 VCMs. Kasama na diyan yung standby machine. Bakit 9? Dahil ang ating policy, ang ating patakaran, 1 voting machine for every 10,000 voters. Ang Hong Kong, 93,000 voters po. So, yung 9 machine sa Hong Kong, yung ika-9th machine is supposed to serve only the 3,000 seafarers na hindi naman natin cap. Ang lahat ng seafarers natin, numbering about 43,000, ay lahat pupunta sa Hong Kong. Dahil ang ating patakaran tungkol sa seafarers, kung saan puerto sila maluwag, bumoto, pwede sila makaboto sa anumang puerto nandoon sila, provided we have an embassy or a consulate there. So hindi natin po inantay magkaaberya bago tayo magpadala ng replacement or standby machines. Mayroon na pong standby machines when we deployed these machines before the elections. Ang ginawa lang natin po, dahil May 9 pa ang dito sa local, nagkaroon kami ng consensus na pahusayin ng gusto, pinahuhusay na, pahuhusayin na talaga ng gustuhan, itong overseas voting natin dahil April 9 nag-umpisa. At hindi naman tayo umaasa magkakaaberya yung mga lahat ng mga machines na yan, not to justify the malfunctioning, but if you get the percentage, 4 out of 134, hindi naman mataas po masyado ang number of machines na nagkaaberya. Ang ginawa lang natin para panigurado, nagdagdag tayo ng standby machine. Dinagdagan lang po. Alright, maraming salamat po sa inyo, Commissioner Arthur Lim mula sa COMELEC at patuloy po kaming makikipag-ugnayan sa inyo tungkol nga po sa nangyayaring overseas absentee voting sa iba't ibang panig po ng mundo. Maraming salamat po. Samantala, maglalagay naman ang Commission on Elections sa COMELEC at ang Integrated Bar of the Philippines ng Legal Assistance Desk sa bawat polling precinct upang magbigay ng libreng payong legal sa mga botante sa mismong araw ng halalan. Ito ang balita ni Joanna. Nilagdaan kanina ng Commission on Elections, Integrated Bar of the Philippines at ng Philippine Association of Law Schools ang isang Memorandum of Agreement na naglalayong maglagay ng mga legal assistance desk sa bawat voting center sa mismong araw ng halalan sa May 9, 2016. Ito ay upang makapagbigay ng libreng payong legal sa sinumang botante na maaaring magkaroon ng problema sa kanyang pagboto. Yung right to vote, I think was an issue. Minsan nawawala yung kanyang pangalan doon sa listahan, so anong kanya magiging remedy? Tapos kung may complaint nga, anong dapat nilang gawin? Kung merong abogado na naka-standby doon sa polling center, at least matatanong mo at pwede mong malaman ano ang iyong mga karapatan. Bukod sa mga katanungan legal, maaari ring lumapit sa Legal Assistance Desk ang mga botante sakali mang magkaroon ng problema sa ibibigay na resibo ng COMELEC na isa sa mga katibayan ng kanilang pagboto. If a voter has any questions in respect of the process, then they can ask the IVP volunteer. If you object in the sense that if you claim that your receipt
does not accurately manifest whom you voted for, then you're basically raising an objection. Sa bawat voting center, maglalagay ang IBP ng isang legal assistance desk na tatauhan ng isang abogado. Bukod sa mga abogado ng IBP, makakatulong rin sa pagbibigay ng legal assistance ang mga estudyante mula sa ilang law schools na magsisilbing practicum rin ng mga ito. Lahat ng mga reklamo na matatanggap sa legal assistance desk ay i-consolidate ng IBP at saka ito isusumite sa COMELEC. Maaari ring dumulog rito ang mga miyembro ng Board of Election Inspector na posibleng makaranas ng anumang kaso ng harassment mula sa sinumang kandidato o partido. Paglilinaw ng COMELEC at IBP, tanging sa mismong araw lamang ng halalan ang libreng serbisyong ibibigay ng mga abogado. Sa datos ng COMELEC, tinatayang may nasa mahigit 36,000 voting centers sa buong bansa. Tiwala naman ng komisyon na malaking tulong ang hakbang na ito upang maiwasan ang anumang uri ng dayaan sa darating na halalan. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Nanguna si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa bagong presidential race survey ng Social Weather Station, samantalang nanguna naman si Senator Bongbong Marcos Jr. sa vice presidential race. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang nanguna sa bagong presidential race survey ng Social Weather Stations. Nakakuha si Duterte ng 27%, pangalawa sa pwesto si Senator Grace Poe na may 23%, pangatlo si Vice President Jejo Marbinay na may 20%, pang-apat si Mar Rojas na may 18% at panglima si Senator Miriam Defensor Santiago na may 3%. Ayon sa political analyst na si Ramon Casiple, nakatulong ang kampanya kontra krimen ni Duterte sa kanyang survey rating. Nagkukonek siya sa Mindanao audience na Visayas. Ano? May problema nga lang siya sa Luzon kasi hindi siya kilala dito. Kaya ngayon, nag-breakthrough na siya. Nanguna naman sa Vice Presidential Preferences Survey si Senator Bongbong Marcos na may 26%, ngunit dikit pa rin ang lamang nito kay Senator Chis Escudero na may 21% at Camarines Sur Representative Lenny Robredo na may 19%. Pang-apat sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano na may 13% at parehong nakakuha ng 5% sina Senators Antonio Trillanes IV at Gringo Onasan. Ayon kay Casiple, malaki ang posibilidad na mabago pa ang mga rating ng mga vice presidential dahil sa debate kahapon. Yung mga hindi kilala yung mga kandidato, mas tukoy na nila ngayon. Ano yung mga posisyon. So it would help. Samantala, nanguna naman sa preferences survey for senators sina Franklin Drilon, Tito Soto, Kiko Pangilinan, Panfilo Lacson, Laila De Lima, Mig Zubiri. Pasok rin sa winning circle sina Manny Pacquiao, Risa Ontiveros, Sergio Osmeña, Ralph Recto, Dick Gordon at Joel Villanueva. Para sa kampo ni Duterte, hindi mahalaga sa kanila kung mababa o mataas man ang kanilang rating sa mga pre-election survey. Ayon naman kay LP spokesman Congressman Barry Gutierrez, banta sa demokrasya si Duterte at nanawagan na pumanig ang taong bayan kay Mar. Sa pahayag naman ng kampo ni VP Binay, ikinatutuwa pa rin nila ang resulta ng survey dahil sa trend ng pagbaba ng ratings ni Poe at Duterte. Magsisilbi namang inspirasyon kay Marcos ang lumabas sa vice presidential survey. Isinagawa ang survey noong March 30 hanggang April 2 sa 1,500 respondents kung saan 92% o 1,377 ay validated voters. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Nagsimula na ngayong araw ang Special Program for Employment of Students ng pamahalaan na naglalayong makatulong sa mga mahihirap na estudyante. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Mon Ocson. Mon, ano ba to? Attorney Reg, ito yung programa ng pamahalaan kung saan, o ng DOLE din, na kung saan binibigyan ng pagkakataon itong mga estudyante na makapagtrabaho ngayong summer. Ngayon nga, karamihan ng mga estudyante kasi ngayon din nasa mga bakasyunan, pero yung mga estudyante na meet ko kanina is pinili nila magtrabaho dahil gusto nilang siyempre kumita ng pera. Ngayong araw nagsimula itong tinatawag na Special Program for Employment of Students
o yung SPES sa iba't ibang mga government agencies. Ang SPES ay isang programa nga na binibigyan ng pagkakataon itong mga estudyante na makapag-work sila dito sa mga napili nilang mga ahensya ng pamahalaan. Sa MMDA lang, mahigit 200 estudyante mula sa iba't ibang mga paaralan na karamihan ay mula sa mahihirap na pamilyang nag-apply. Magtatrabaho sila sa iba't ibang opisina ng MMDA sa loob ng 23 araw. Bawat araw, sesweldo sila ng 481 pesos. Bata yan sa minimum standard wage dito sa Metro Manila. So ang total salary nila aabot ng mahigit 11,000. 60% ng sweldo magmumula sa MMDA habang yung 40% naman ay magmumula sa DOLE. Narito ang pahayag ng chairman ng MMDA. Magandang experience natin dito dahil nung mga nakaraang taon, meron din tayong na-absorb eventually. Mga dating SPES and then inabsorb natin sa ating opisina. Naging regular employee na sila. Nilinaw naman ng MMDA na walang mag-field work dyan kasi baka inisip nila magta-traffic din sila or magwawalis-walis sila sa EDSA. Puro doon lang naman sila sa office ng MMDA. Kanina ay nilinaw ng MMDA ngayon na walang mag-field at sisikapin naman daw na DOLE na bago magpasukan, maibigay yung sweldo nila para magamit sa enrollment. Narito ang pahayag ng DOLE. Bulk kasi yan dahil hindi lang naman Makati Pasa yan, buong NCR yan. So nagsasabay-sabay yung mga pagpaprocess ng ng mga cheque. So talagang mag-iintay. Kanina may nakausap kami, dalawang mga interns. Yung isa si Arlene, kasama yung pamilya niya dun sa Pantawid Pamilya Program. Tapos pumasok din siya sa SPES para kahit paano makatulong sa kanyang pag-aaral. Narito ang kanyang pahayag. Para po makatulong din po sa pag-aaral ko at sa magulang ko. Isa naman sa nakausap namin, yung isang intern na 2012 pa siya nag-SPES, tas ngayon na-absorb na siya ng MMDA. Ayon sa kanya, marami siyang natutunan dito. Narito ang kanyang pahayag. Natuto po ako mag-file, kung paano po tumatakbo yung sitwasyon sa buong opisina, gano'n. Namulat pa ako sa ganung bagay. Ang SPES nag-start siya 2012 dyan sa MMDA at noong nakaraang taon, 450 yung mga interns. Ngayon, 250 na lang dahil kulang sa budget itong MMDA. Mon, ano-ano pa bang mga ibang ahensya kung meron ang kasama dito sa programa na to ng DOLE? Actually, pati yung mga local government like Batangas City, Marikina, yung mga LGUs nagtumatanggap din. Meron din sila. Tapos meron din like sa DOST, sa iba pang mga agencies ng government. So ito ay aabuti lang ng mga less than 1 month para lang magkaroon ng pagkakitaan at experience itong mga estudyante. How would the students apply for this program? I mean, meron pa bang next na batch na pwede pang mag-apply kung hindi na sila nasama ngayong first batch? Bali, ito na yung last for this year. So uulit na lang yan ulit next year. So taon-taon siya nangyayari. Mga 1 month before yung actual na talagang training, yung actual na work nila, may mga requirements yan. May gantong dapat income ng family, ganito. Tapos yung edad is 17 to 25 lang. Yung mga ganong requirements. Maraming salamat, Monokson, para sa ulat na yan. Sa ibang balita, siniguro ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may tulong silang ipinamamahagi sa mga Pilipinong apektado ng El Nino sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Umabot na sa 300 million hanggang 400 million pesos mula sa Quick Response Fund ng Department of Social Welfare and Development ang naipamahagi sa mga lugar na apektado ng El Nino phenomenon tulad ng Region 6 at 12. Ayon kay DSWD Secretary Corazon Dinky Soliman, Nobyembre ng 2015 nang mag-umpisa ang pamimigay ng tulong na cash for work sa mga apektado ng tagtuyot. Sa North Cotabato lamang nasa 43 million pesos na ang naipamahagi ng ahensya bukod pa sa food packs. Bakit cash for work? Dahil ang sabi po ng mga mamamayan, mas mabuting may pera sila bilang alternatibo sa hindi nila pagkakaroon ng kita dahil hindi nga po sila umani.
Matapos naman ang Kidapawan dispersal, may mga nanghihingi ng tulong sa North Cotabato office ng DSWD na agad naman nilang binigyang tugon. Ngunit ang ibang hindi na makontak matapos lumapit ay hinahanap pa nila ang tirahan. Sinabi ni Suleiman na nagsagawa rin ng DSWD ng stress debriefing sa mga babaeng kasama sa Kidapawan dispersal. Sabi namin, bakit ho kayo sumama? Kulang ba ang inyong nakukuha, ang tulong? Sabi nila, ma'am, isang sako ng bigas din yun. Natural, pan-safety namin yan. Kahit meron kami, pag isang sakong bigas ang pinangako, kukunin namin. Naniniwala rin ang kalihim na dapat imbestigahan ng maayos ang insidente upang malaman kung nagamit nga ba sa pamumulitika ang mga magsasaka na nasa rally. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. May ipinatutupad na Cash for Work program ang Department of Agriculture para sa mga magsasakang naapektuhan ng El Nino phenomenon. Ito ang balita ni Jeneline Gaki. Maaari nang mag-avail ng Cash for Work program ng Department of Agriculture ang mga magsasakang matinding naapektuhan ng El Nino phenomenon. Ayon kay Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Cynthia Villar, noong 2015 pa inihanda ang pondo para sa magiging epekto ng El Nino phenomenon, gayon din ang pagpapatupad sa action plan ng pamahalaan. Ayon kay Senator Villar, dapat makipag-ugnayan ng mga magsasaka sa lokal na pamahalaan upang makakuha ng karampatang ayuda. Meron silang budget for intervention sa ang tinatawag nila El Nino mitigation. Marami silang para mag-cloud seeding, magawa ng rainwater impounding, mga seeds na can withstand El Nino. Sa ilalim ng programa, maaaring bigyan ng emergency financial assistance ang mga magsasaka kapalit ng ilang proyekto upang may income pa rin sila kahit wala pa silang inaaning pananim. After doing everything, lahat ng intervention, hindi pa rin mag-succeed. That means, ang worst is walang kikitain ng mga tao, then magka-cash for work na tayo. Ngunit kailangang mabalidate kung totoong apektado ng El Nino ang isang magsasaka bago sila mabigyan ng pondo. Samantala, ayon kay Eastern Visayas Department of Agriculture Regional Director Leo Cañida, hindi naman masyadong naapektuhan ng tagtuyot ang rehiyon dahil maagang nagtanim ang mga magsasaka. Karamihan din ay nakapag-ani na ng palay. In fact, in other areas, may reports na even declaration of state of calamity because of El Nino, yung this abnormal weather condition. The good news is, based on our monitoring from the different local government units, and based on the reports I've been submitting, klaro nga nagawas, nga bagawaray good disastrous effect, ini nga tinatawag nga weak El Nino for Region 8. May naiulat lamang na ilang natuyong palaisdaan sa summer area, ngunit hindi naman gaanong nalugi ang mga may-ari nito dahil hindi na sila naglagay ng fingerlings bunsod ng maagang impormasyon ukol sa El Nino. Bahagyalan din ang nararamdamang tagtuyot sa Eastern Visayas dahil may nararanasan pa rin namang mga pag-ulan sa ilang lugar. Mula sa Tacloban City, Jeneline Gakit, UNTV News, Worldwide. Sa iba pang balita, mahaharap na naman sa isa pang kaso ng katiwalian si dating MRT General Manager Alvy Tangcol sa Sandigan Bayan kaugnay ng umanay pangingikil nito ng pera sa isang kumpanya para sa maintenance contract dagdag na supply para sa MRT-3. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Ipinag-utos na ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na makasuhan pa ng 2 counts ng graft si dating MRT General Manager Alvy Tangcol sa Sandigan Bayan. Kaugnay ito sa umanay attempted extortion o tangkang pangingikil ni Vitangcol ng $30 million sa Czech company na Inecon para sa supply ng dagdag light railway vehicles na MRT-3 taong 2012. Patunay nila sa alegasyong ito ang mga pahayag ni Czech Ambassador Josef Ritchar at Inecon Representative Joseph Yusek na nagsabing nagbigay ng mga kondisyon si Vitangcol bago i-award sa kanila ang kontrata. Maliban sa tangkang pangingikil, pinilit din umano ni Vitangcol ang naturang kumpanya na pumasok sa joint venture kasama ang ilang individual.
kabilang si Wilson De Vera na isa sa mga incorporators ng PH Trams para naman sa maintenance contract ng MRT. Dahil dito pinapakasuhan rin ng ombudsman si De Vera dahil sumunay pakikipagsabuatan kay Vitangcol. Matapos ang naging masusing investigasyon ng ombudsman na pag-alamang guilty si Vitangcol sa grave misconduct, serious dishonesty, and unlawful solicitation at ipinag-utos na ang kanyang perpetual disqualification from office. At dahil nag-resign na siya at hindi na maaring tanggalin sa pwesto, pinagbabayad din si Vitangcol ng danyos na katumbas ng 1 taon na sweldo niya noon. Maliban sa kasong graft na ito, nahaharap din sa hiwalay na kaso ng katiwalian si dating MRT3 General Manager Al Vitangcol dahil sa mani conflict of interest sa maanumalyang maintenance contract ng MRT taong 2012. Sinubukan ng UNTV News na kuhanan ng pahayag si Vitangcol, ngunit hindi pa ito nagsasalita hinggil sa bagong kasong isasampa laban sa kanya. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide. Nasawi ang 13 pang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa nagpapatuloy na military operations ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Basilan. Ito ang balita ni Rosalie Cruz. Iniulat ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Brigadier General Restituto Padilla Jr. na 13 miyembro ng Abu Sayyaf Group ang nasawi kahapon sa patuloy na operasyon ng militar sa Basilan. Kahapon, nagtungo sina Defense Secretary Volter Gasmin at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Hernando Iriberi sa Western Mindanao Command Headquarters sa Zamboanga City upang gawaran ng military honor ang mga nasawi at nasugatang sundalo sa higit 10 oras na engkwentro ng militar at Abu Sayyaf Group sa Tipo-Tipo, Basilan noong Sabado. Nasawi ang 18 sundalo samantalang 50 iba pang sundalo ang nasugatan. Ayon kay Brigadier General Padilla, kapwa nakaantabay ang air assets at artillery support ng militar sa operasyon noong Sabado, subalit hindi nakalipad ang mga helicopter noong umaga dahil sa sama ng panahon. Hindi po nakapasok ang mga eroplano natin dahil sa kasamaan ng panahon. Kaya minarapat na magkaroon na lang ng aerial artillery bombardment. Nagbigay din ng marching order ang AFP Chief of Staff na si General Iriberi na ipagpatuloy ang military operations upang masugpo ang teroristang grupong Abu Sayyaf at di masayang ang sakripisyo ng mga kasamahan nilang sundalo. Karamihan sa mga sundalong nasawi ay bunga ng improvised explosive device na ginamit ng teroristang grupo. Nasawi po tayong sundalo nung pumutok po mga IED na to. Maaari pong nilagay nila ito as early warning mechanisms dun sa mga periphery ng kampo nila. May tangkang pamumugot din sa 2 sundalo. Nagtulungan po sila, nag-hold the line po sila, kaya nga po talaga mga bayani ang mga sundalo natin. Hindi po nagawang gawin ng Abu Sayyaf ang kanilang pagtangkang pagpugot. Samantala, itinuturing namang accomplishment ang nangyaring operasyon ng militar bagaman maraming sundalo ang nasawi. Dahil kabilang sa mga Abu Sayyaf na na-neutralize ay ang instructor sa paggawa ng bomba at Moroccan terrorist na si Muhammad Katab at ang anak ng isang leader ng ASG na si Ubayda Hapilon. Naka-half-mast ngayon ang bandila ng Pilipinas sa mga kampo ng militar sa loob ng 1 linggo bilang pagdadalamhati ng buong hukbong sandatahan sa pagkasawi ng mga kasamahan nilang sundalo at pagbibigay pugay sa kanilang kabayanihan at sakripisyo. Rosalie Cruz, UNTV News, Worldwide. Mas pinalakas pa ng pamahalaan ang paglaban sa illegal na droga. Ito ay sa pamamagitan ng pagtulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Philippine National Police o PNP. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Magtutulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagsugpo ng iligal na droga sa bansa. Ito ay sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement na pinirmahan kanina ng Philippine National Police, Department of Education, Department of Interior and Local Government, Commission on Higher Education, Dangerous Drugs Board, Philippine Drug Enforcement Agency, Drug Abuse Resistance Education o DARE at Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. Ayon kay DILG Secretary Mel Sinen Sarmiento, malaking bagay ang mga impormasyon na ibibigay ng mga ito sa Philippine National Police at PIDEA upang mahuli ang mga miyembro ng drug syndicate.
mahalaga rin ang partisipasyon ng mamamayan sa pagsugpo ng droga sa pamamagitan ng pag-text sa numerong 0917-847-5757 at pagtawag sa hotline 117. Ito'y oportunidad para po makapag-text ang ating mga mamayan at magsumbong sino nagbebenta ng droga. Huwag nyo na pong lagay pangalan ninyo. Ang importante nun, matanggap ng ating kapulisan at para magkaroon ng surveillance at maaresto ito. Kaya naman, panawagan ng DILG at PNP sa mamamayan kung may mga kaanak na lulong at nagbibenta ng iligal na droga, ipasok ito sa rehabilitasyon upang maagapan at hindi na umabot sa puntong mahuhuli at makukulong dahil wala itong piyansa. Ang pinuno naman ng Drug Abuse Resistance Education o DARE, nais na magkaroon ng international standard training para sa mga pulis upang sila naman ang magturo sa mga ahensya ng ukol sa paglaban sa illegal drugs. Our target for 2016 is to train 70 more PNP officers to become DARE officers in accordance with their international standards. Titiyakin naman ang pamunuan ng pambansang pulisya na kumpleto ang gamit ng mga operatiba upang masiguro ang kaligtasan ng mga ito sa paghuli sa mga sindikato ng ipinagbabawal na gamot. Yung aming capability enhancement program na 2 billion a year, a big part of that will be used to buy protective equipment. Base sa tala ng PNP sa loob lamang ng 3 buwan, mula sa Enero hanggang Marso ng taong kasalukuyan, nasa 11,405 na ang kanilang naarestong sangkot sa illegal drugs. 9,247 dito ang nakasuhan. 22 ang napatay matapos naman laban sa mga operatiba at nasa 1.8 billion pesos naman ang halaga ng nakumpiskang illegal drugs. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. isang araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Oras ng brownout sa Davao City mas humaba pa. Mga reaksyon sa pagre-retiro ni Manny Pacquiao sa boxing, trending sa social media. Awiting Pag-ibig Ka o Diyos na inawit ng all-male trio JBK, Song of the Week ngayong linggo sa ASOP Year 5. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Alamin muna natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, kamusta ang temperatura natin sa maghapon? Naging mainit ba? Magandang gabi, Ton Regit, sa ating mga kasambahay. Napakainit kanina dito sa may Metro Manila. Actually, yung ating recorded temperature sa may Science Garden sa Quezon City pumalo ng 35.7 degrees Celsius. At siyempre, iba pa yung heat index o yung temperatura na nararamdaman sa ating katawan, plus 3 plus 4 degrees Celsius, maaari yung ating temperature na nararamdaman na Ton Regit. At sa ibang lugar pa sa ating bansa ay mainit din na naitala kagaya sa Tugigaraw at dyan sa may area ng General Santos City at Zamboanga area. Ton Regit. Sige Ray, ibigay mo na ang kabuang lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pa rin pong range ng high pressure area, umabot pa rin po sa Northern Luzon. Samantalang yung easterlies naman o yung hangin na gagaling dito sa may silangan nakaka-apekto sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, makakaranas pa rin po ng magandang lagay ng panahon. At kung magkakaroon man po ng isolated thunderstorms, ay dyan po sa may area ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at yung rehiyon po ng Bicol. Bukas po sa Science Garden sa Quezon City,
Maaari pa rin po umabot sa 35 degrees Celsius yung maximum temperature. Sa Tuigara po, 37. Sa Baguio naman po, 16 to 28. At sa may area po ng Puerto Princesa sa Palawan hanggang 34 degrees Celsius. Ang Visayas po, partly cloudy to cloudy skies pa rin at magkakaroon ng magandang lagay ng panahon. At ang temperatura po sa Iloilo City, Metro Cebu and Tacloban City hanggang 33 degrees Celsius. Ang Mindanao po ay makakaranas po ng maliwalas na lagay ng panahon at magkakaroon din po ng isolated thunderstorms sa may area naman po ng Cagayan de Oro City. Yan po ang, Caraga region. Diyan po ang mas malaki ang tsansa na magkaroon po ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Cagayan de Oro City hanggang 30 degrees Celsius ang maaari pong makita ng maximum temperature bukas. Metro Davao 33, gayon din po sa may area ng Zamboanga City. Ang ating pong sunrise, 5:45 a.m. at naman pong sunset, 6:09 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Umaabot na mula 4 hanggang 5 oras ang power outage sa Davao City, dahilan upang magreklamo na ang mga mamamayan ng lungsod. Ito ang balita ni Joey Domingo. Nagpaliwanag ang Davao Light and Power Company sa mga mamamayan ng lungsod ng Davao dahil sa mas tumindi pang rotational brownout na umabot na sa 4 hanggang 5 oras. Ito'y sa kabila ng pagbibigay ng Therma South Incorporated o TSI ng Aboitiz ng karagdagang 300 megawatt na supply ng kuryente. El Nino pa rin ang itinuturong dahilan ng kakulangan ng kuryente. Natuyo ngayon ang Agus at Pulangi River na siyang pangunahing source ng kuryente sa buong Mindanao. Ang reduction sa atong hydro dako kaayo. Ang iyahang capacity is 982. Ang production sa hydro 108 na lang. Dumagdag ito sa mga pagkasira ng poste na binomba ang mga rebelde ilang buwan na ang nakakaraan sa ilang bahagi ng lalawigan ng Lanao, na bagamat inaayos na ang iba ay mayroon pa ring vegetation problems. Inaasahang sa ika-20 ng Abril ay magiging 3 oras na lang ang brownout kung makababalik na ang operasyon ng TSI. Now, because of no rain, dili siya ma-replenish katong sa hydro nga mo'y ginahulog. Karon 45 CMS, cubic meter per second ang hulog nila, no? So maura ni siya ang ma-produce karon sa mga hydro. Sa April 30 may dagdag umanong kontratang papasukin ng DLPC na mapagkukunan ng kuryente. Ito ay ang Southern Philippines Power Corporation mula sa General Santos na siyang inaasahang magbibigay ng karagdagang supply. Dahil dito inaasahang magiging maximum na 30 minutos na lamang ang power outage ng lungsod. Tinitipid ng NGCP ang supply ng tubig na natitira pa ngayon sa mga ilog upang umabot hanggang eleksyon at hindi magkaroon ng brownout sa panahon ng halalan. Umaasa naman ang Davao Light na matatapos ang krisis na ito bago mag-eleksyon. And hopefully also nga mag-improve na po as forecasted by Pag-asa, by starting May, mag-ulan na siya. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Theli Javier. Salamat, Atty. Reg. Isang tagumpay ang iuwi ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao matapos talunin si Timothy Bradley sa kanilang laban kahapon sa MGM Grand Las Vegas, Nevada. Ito ang balita ni Christy Rosacia. Muling namayani sa pamamagitan ng 12-round unanimous decision si world champion Manny Pacquiao kontra American Timothy Bradley sa rubber match nila sa MGM Grand Arena sa Las Vegas, Nevada na pinuno ng 14,465 fans. Ito'y matapos ma-knockdown ni Manny si Bradley ng 2 beses sa kanilang ikatlong paghaharap. Pinagmalaki ng Pinoy ring icon na napagtagumpayan niyang buwagin at tapatan ng estilo ni Bradley. Ayon sa fighting congressman, kakaibang Bradley ang kanyang nakalaban sa third fight kumpara sa naunang 2 laban. Sinabi naman ni Bradley 32 na mas matinding Pacquiao ngayon ang kanyang nakalaban. Bago ang nasabing laban, naging kontrobersyal ang unang paghaharap ng dalawa noong 2012 kung saan nanalo si Bradley sa split decision na ayon sa nakararami ay dapat talo siya. Marami naman ang pumuri sa exciting na performance ni Pacman.
Maganda yung pinamalas ni Manny kagabi. Natutuwa kami mga miyembro ng Steve Pacquiao. At nakita namin nandiyan pa rin yung bilis niya, yung lakas ng suntok niya, at talino niya sa ring. Iba-iba naman ang reaksyon ng ating mga kababayan matapos magdeklara ang 8th Division World Champion na tapos na siya sa kanyang career sa itaas ng ring. Yung pagre-retiro naman ni Manny, hindi kami sang-ayon doon, pero wala kaming magawa. Gusto niya yun. For me, good for him to retire. Samantala, tatanggap ng premyo si Pacquiao ng $20 million habang kumita naman si Tim ng $4 million at wala pa rito ang pay-per-view sales. Matapos ang laban, desidido si Manny na magretiro na upang matutukan naman ang kanyang pamilya at ang kanyang paglilingkod sa bayan sakaling pala rin sa kanyang kandidatura. Christopher Sasia, UNTV News Worldwide. Bumuhos sa social media ang sari-saring reaksyon kaugnay ng sinasabing pagre-retiro ni pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao sa boxing. Ito ang balita ni Grace Casim. Muling ipinakita ng pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao ang kanyang galing matapos muling makuha ang kampyonato sa boxing laban kay Timothy Bradley. Sa simula pa lang ng laban, angat na si Pacman, subalit naging agresibo si Bradley sa round 3. Pagdating ng round 7, napabagsak ni Manny si Bradley at sa round 9, bumagsak muli si Bradley matapos tamaan ng solid left punch. Bumilib ang mga manunood sa galing at bilis na ipinakita ni Pacman sa kanyang huling laban. Talagang nag-ensayo siya at pinaghandaan niya talaga itong laban ito at maganda naging resulta ng laban. Kung sakali mang matuloy sa retirement, magandang exit kasi nanalo na naman tayo. Matapos magdesisyon si Manny na magre-retiro na sa boxing, bumuhos ang iba't ibang reaksyon sa social media. Ang ilan ay nagsasabing dapat pang ituloy ni Manny ang kanyang boxing career upang patuloy na maipakita sa mundo ang galing ng Pinoy. Mayroon din nagsasabi sa kanyang dapat na itong magretiro matapos mag-uwi ng maraming karangalan sa bansa at mag-focus na labang sa kanyang pamilya. Ayon pa sa ilan, isang magandang pagtatapos sa kanyang boxing career ang magandang labang ipinakita niya nang muling talunin sa pangalawang pagkakataon si Timothy Bradley. Samantala, nagpaabot rin ng pagbati ang kanyang mga kasama sa Kongreso. Ayon kay Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, hindi man siya sang-ayon sa ilang mga opinyon ni Pacman, masaya ito sa pagkapanalo ni Manny. Binati rin siya ni Cavite Representative Lenny Mercado sa muling pagtataas ng bandera ng Pilipinas. Maging ang Malacanang ay nagpaabot rin ng pagbati sa pambansang kamao sa muling pagpapakita ng galing ng Pilipino. Grace Casin, UNTV News Worldwide. Naipanalo ng all-male trio na JBK ang awiting Pag-ibig Ka o Diyos ngayong linggo bilang Song of the Week sa Song of Praise o ASOP Music Festival Year 5. Ito ang balita ni Atches Carion. Dream come true para kina Josh, Brian at Kim o mas kilala bilang JBK ang makapag-interpret bilang grupo sa A Song of Praise o ASOP Music Festival. Lapat na lapat sa genre ng JBK ang awiting Pag-ibig Ka o Diyos na nilikha ni LJ Manzano ng taga Davao City, kaya tinanghal itong Song of the Week ngayong linggo. Thank you so much. Yes, first as a group. It's a dream come true for us kasi ilang beses na kami in-interview dito. Like for example, ako tapos si Josh na parang, kailan kayo mabubuo dito? Tapos tayo rin, di ba? So, it's a dream come true for us, lalo na it's a song of praise and, you know, we're just we're just humbled by the experience. Sobrang ganda kasi nung melody ng song. Una pa lang, nung unang narinig natin. Actually, yung demo, sobrang ganda na eh. Kaya nga, pwedeng na yun na yung sinasang trip namin sa bahay. Hindi naman inaasahan ni LJ na mapipili ang kanyang obra ng mga huradong sina Dingdong Avansado, Jaya at Doc Mon del Rosario. Of course, kasi magagaling din, especially yung number 2, yung interpreter. Ang galing na si Apple, so ang galing na interpreter. So, ayun. Tinalo ng naturang entry ang mga awiting Salita Mo'y Aking Gabay at Liwanag na komposisyon ni Emmy Zenny Chris Gabato na ininterpret ni Apple de Lieva. At You're Always There ni Henyo D na inawit naman ni John Nieto.
Ajas Carion, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita.